Kamusta mga katropa, mga paps? Welcome back sa ating channel kung saan ang hula ay hindi tsamba kundi purong siyensya at karanasan. Ako ang inyong fishing buddy at sa episode na ito, sisilipin natin ang paswerte para sa linggo ng 29 ng Disyembre, taong 2025 hanggang ika-4 ng Enero, taong 2026. At naku, mga paps, maghanda kayo dahil hindi ito ordinaryong linggo. Bakit? Dahil may papalapit na full moon at alam nating lahat kung anong ibig sabihin niyan. Posibleng magkaroon ng tunay na pista ang mga isda. Kaya kung nag-iisip kang pumalaot, panoorin mo ito hanggang dulo dahil ibibigay ko sa inyo ang mga sikretong magpapabigat ng inyong cooler. Ngayong linggo, tututukan natin ang dalawa sa mga paboritong target ng mga Pinoy angler, ang tuso na si Lapu-Lapu at ang palaging gutom na si Maya-Maya. Unahin natin ang hari ng mga bato, si Lapu-Lapu. Sa panahong ito ng amihan, medyo kalmado ang kondisyon sa ilalim ng tubig kahit na may mga pag-ulan sa ibabaw. Dahil diyan, ang mga lapu-lapu ay mananatili sa kanilang mga paboritong teritoryo, mga batuhan, bahura, o anumang istruktura sa ilalim ng dagat. Hanapin ninyo sila sa lalim na 10 hanggang 20 metro. Ang sikreto diyan, dahil sa medyo maulap na panahon, hindi sila gaanong magtatago. Mas magiging agresibo sila sa pag-atake. Ang auno kong sandata para sa kanila ay ang teknik na jigging. Gumamit ng slow pitch jigs na may kulay kahel o pula, dahan-dahang iangat baba, malapit sa ilalim. Kung mas trip ninyo ang pain, buhay na hipon or maliit na isda, ang siguradong hindi nila tatanggihan. Tandaan, pasensya ang susi sa lapu-lapu. Sunod naman, ang mapulang mandirigma, si Maya-Maya. Mga katropa, ito ang isdang dapat ninyong abangan ngayong linggo. Papalapit ang full moon at base sa aking karanasan, ang mga maya-maya ay nagiging sobrang aktibo. Ang gravitation pull ng buwan ay nagpapalakas ng agos at kasama niyan ang pagdami ng kanilang pagkain. Saan sila hahanapin? Mag-concentrate sa mga gilid ng bahura o mga drop-off. Sila ay mag-aabang doon ng mga maliliit na isda na tinatangay ng agos. Sa gabi, subukan ninyong mangisda sa mas mababaw na parte, mga 5 hanggang 10 metro, dahil umaahon sila para maghanap ng pagkain sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pinakamabisang panlaban, bottom fishing gamit ang hiwa ng pusit o sariwang tamban. Para sa mga mahilig sa artificial, subukan ang mga maliwanag na soft plastics o maliliit na minnow type na wobbler. Siguradong may ngingiti sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon na nagdidikta ng ating kapalaran sa dagat. Unahin natin ang panahon. Ang buong linggo ay nasa ilalim tayo ng impluensya ng hanging amihan, kaya asahan ang medyo malamig na simoy ng hangin mula sa hilagang silangan. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa 24 hanggang 29 na grado Celsius. Halos araw-araw, may tiyansa ng mahinang pag-ulan o isolated thunderstorms. Huwag kayong matakot sa ulan, mga paps. Kadalasan, ito pa ang nagpapaaktibo sa mga isda basta't hindi masyadong malakas ang hangin. Ang pinakamahalaga, ang atmospheric pressure ay inaasahang magiging stable na isang magandang senyalis. Ang mga isda ay komportable kapag hindi pa bago-bago ang pressure. Ang temperatura ng tubig sa karamihan ng lugar sa Pilipinas ay mananatili sa komportableng 27 grado Celsius. Ito ay perpektong temperatura para sa metabolismo ng karamihan sa ating mga target na isda. Ibig sabihin, aktibo sila at kailangan nilang kumain. Hindi sila tinatamad dahil sa sobrang init o ginaw. At
Ang pinaka-exciting na bahagi, ang buwan. Magsisimula tayo sa linggo na nasa waxing gibbous phase kung saan papalaki na ang buwan. Ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa salubungin natin ang pinakahihintay na full moon sa araw ng Biyernes, ikatatlo ng Enero. Ayon sa mga kasabihan ng mga matatandang mangingisda at base na rin sa siyensya ng tides, ang mga araw na papalapit sa full moon hanggang sa araw mismo nito ay peak feeding time. Mas malakas ang pagtaas at pagbaba ng tubig, mas maraming pagkain ang umiikot, kaya't ang mga isda ay mas agresibong naghahanap ng makakain. Kaya, i-breakdown natin ang hula sa bawat araw. Tandaan, ito ay gabay lamang. Sa pangingisda, laging may elemento ng sorpresa. Dalhin ang tamang gamit at ang tamang attitude. Sa Lunes, ika-29 ng Disyembre, ang hula ko ay maganda. Nagsisimula pa lang lumaki ang buwan at may mahinang ulan. Perfect ito para subukan ang mga batuhan para sa lapu-lapu. Sa Martes, ika-30 ng Disyembre, ang hula ko ay maganda. Halos katulad ng Lunes, stable ang kondisyon. Magandang araw para mag-eksperimento sa iba't ibang kulay ng jigs. Sa Miyerkules, ika-31 ng Disyembre, bisperas ng bagong taon. Ang hula ko ay napakaganda. 2 araw na lang bago ang full moon. Asahan ang mas aktibong mga isda. Mag-bottom fishing para sa maya-maya pagsapit ng hapon. Sa Huwebes, unang araw ng Enero, ang hula ko ay napakaganda. 1 araw bago ang full moon. Ito na yon mga paps. Kung may 1 araw kang pwedeng pumalaot, ito na yon. Subukan ng pangingisda sa madaling araw o dapit hapon. Sa Biyernes, ika-2 ng Enero, ang hula ko ay pinakamaganda. Araw ng full moon, peak of the peak. Asahan ng malakas na pagkagat, lalo na sa pagitan ng pagbabago ng agos. Maging handa sa posibleng malalaking isda. Sa Sabado, ika-3 ng Enero, ang hula ko ay maganda pa rin. Kakalipas lang ng full moon, mataas pa rin ang energy. Baka medyo pagod na ang mga isda pero gutom pa rin. Magandang araw para sa trolling para sa mga pelagic species. At sa Linggo, ika-4 ng Enero, ang hula ko ay katamtaman. Medyo humihina na ang impluensya ng full moon at may tsansa ng mas malakas na ulan. Magandang araw para magpahinga or mag-ayos ng gamit. Pero kung mapilit, may mahuhuli pa rin sa mga tago at malalim na lugar. At yan ang ating fishing forecast para sa linggong ito, mga katropa. Sana ay makatulong ito sa pagplano ng inyong pagpalaot. Laging tandaan, unahin ang kaligtasan. Kung masama ang panahon, huwag nang ituloy. Marami pang pagkakataon. Ni hi, ni ho. Hanggang sa susunod na episode, mga paps. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-ring ang notification bell para laging updated. At i-comment ninyo sa ibaba, ano ang target ninyong huli para sa bagong taon. Magkita-kita tayo sa tubig. Paalam!